Welcome back again mga sir, this is OX back again with another video. And may nag-request daw kung magkano raw yung gagastusin or abutin ng isang mini sound o yung breakdown ng price sa setup. And iisay natin yung anatomy ng isang basic sound system. Start na tayo. So ito na po mga sir, mag-setup na po ako. So medyo matatagal lang ito and sit back, relax and enjoy lang muna kayo dyan. So una is mag-start po tayo sa mga speaker boxes natin. So ayan, yung ginagamit ko is a Kevlar Wave 15. Yung price range niya is around mga 12k to 15k. Medyo mahal yung ibang magtitinda. Pero masasuggest ko po sa inyo kung gusto nyo po ng maganda-gandang or clear na mid-range, na mid-high pala, is around 10 to 12 inches na size ng baffle na or ng speakers pala, para sa for clarity ng mid-high. Kasi kung maliliit yung sizes ng box ng speaker natin, is magkakaproduce po siya ng maganda or clearer na mid-range na frequencies compare natin sa malaki. Kaya ko yan pinili yung D15 kasi gusto kong kahit hindi ako mag-sub is para po bumayo lang siya or magpaproduce po siya ng dissenting bass kung in case na dalawa yun yung gagamitin ko. Kasi yung D15 kasi is magpuproduce yan talaga ng bass yan kung hindi natin iset sa crossover talaga or timplahin sa crossover ng maayos. Pero mas okay yan kung gusto mo ng setup ng walang sub o yung dalawang D15 lang yung gamitin mo, kasi may nagpo-produce yan ng low frequency kung natin timplahin natin ng maayos. Sa subs naman is around yung magagastos mo sa isang box kasama yung speaker is around siguro sa ngayon mga 12k yung D15. Yan kasi is Live Pro 15 po yan, 1000 watts. Mga price range na siguro mga around 6k na yan ngayon or higher pa yan, minsan may 7k nga kahit secondary binibenta nila ng mahal kasi mahirap hanapin yung live ngayon. So ayan, yung box kasi magpapagawa ka, yung magagastos mo dyan mga around 5k, wala pa kasamang labor. So kung magle-labor ka, kung hindi mo kilala yung gumagawa or nagpapagawa ka, mga gawin natin 7k siguro yung pricing yan. Finish na yan or kompleto na, speaker mo na lang yung kulang. So pagkatapos nyan is kailangan syempre natin ng amplifier. So kung sa mid-high lang naman is hindi natin kailangan ng for non-professional use, o kung sa bahay man lang, pwede tayong mag-invest sa integrated amplifiers kasi marami siyang features mas madali siyang i-setup compare natin sa power amp. Kasi RCA lang and fully functional na, may USB na and ng Bluetooth, kompleto na kahit ganito lang, yung integrated lang at yung dalawang passive natin na D15. May bayo na yan ng konti, itimplahin lang natin sa tone control. Kaya minsan yan yung ginagamit ko kung hindi ako full setup. Mix okay na yan, magsa-sound trip lang, integrated lang, at yung Wave 15 swak na yan. Sa price range pala ng GX5000 is around 7 to 9k. Ayan, pagpipili ka lang dyan, may mag-canvas ka na lang kung ano yung pinakamura na store na mahahanapan nyo. And then sa magdadrive naman ng sub natin, syempre kailangan natin ng malakas-lakas na power amp. Sa 1000 watts na speaker is siguro mga enough na yung 600 watts RMS na power amplifier, which is yung ganito, yung Kevlar TX600. Meron siyang 600 watts RMS per channel. So swak na yan, kasi nga estimated ko sa live kasi mga mga 400 to 450 watts RMS lang yung So estimate lang yan alam ko naman, sabi kasi maraming critic dyan na estimate lang yan sa hindi man accurate na base yan. Pero yung nararamdaman ko, mga around 400 to 450 watts RMS lang yung Live Pro 15 Pagkatapos nyan, kung meron ka ng mid-high na amplifier and a bass amplifier, pwede ka nang mag-crossover. Kasi pwede ka nang mag-split ng dalawang signal nito sa kada amplifier, from mid-high to bass. Kung gusto mo naman ng 3-way, gumamit ka ng mid
para sa mid na amplifier mo, gaya ng sa bullet na to. Is kung kasi mas maganda kasi yung mag buy amp ka sa ano sa mga ganitong klaseng boxes, kasi sa passive ng ganyan is may crossover, and medyo ano yan, mahirap din play niya kasi may ano na talaga, may nasala na talaga na frequency sa kada speakers, kaya mas okay pakinggan yung mag buy amp tayo gamit ng, example yung bullet ko nito is D8 and tweeter. Mas maganda timplahin kasi wala siyang crossover or walang built-in dividing network, and talagang ano na lang, sa pagtono mo na lang nakadepende yan kung sa kagandaan ng tunog. Pero tandaan natin na kailangan talaga ng kapasitor para hindi siya mag-produce ng kahit mid-range man lang, or gusto niya kasi parang high frequencies lang siya para hindi masyadong gagalaw yung yung diaphragm ng compression driver natin, or ano man yung tawagin, ibig sabihin yung parang cone, yung parang silver. And sa mga nagtatanong kung magkano raw magpapagawa ng bullet, yung price range nito pala nito is around kasi yung papagawa namin nito is 2 boxes po to na sa isang plywood lang, kaya pwede kang gumawa ng 2 box sa isang plywood. Ano po yan, ang 3/4, so yung pinakamakapal na plywood po yan yung gagamitin sa ganyan sa naman sa tweeter, and siguro mga yung horn tweeter or yung acoustic horn nya and yung tweeter, magagastusin siguro mga 1,200, yung ganyan, yung isang compression driver unit kasama na yung horn tweeter. Sa bullet naman makikita ba dito? So ayan, nakita nyo naman siguro yan yung bullet na mid-range, is siguro magpapagawa ka niyan or sa sa mga hardware, sa mga binibilhan ng mga equipment sa sound system, is yan, mga around 1,000 to 2K yata yung depende sa sizes na lang. Pero magpapagawa ka, mas mura sa marunong po na magmo-mold ng fiberglass molding. And again, para naman sa crossover, sa price pala nito is around pwede kang may mas mura nito na may mas, pero hindi lang ako sure sa mura, kasi kung mas mura kasi is mas prone siya sa failure or madaling hindi natin maaasahan ng mabuti. Kaya ito siguro itong mga 4K to yung bili ko sa JBS, and meron itong kung mas maganda kasi yung original mas maasasahan natin compare natin sa class A. Minsan is hindi natin sasabihin na mag-back down yung isang channel, is kawawa naman yung buong setup natin, is maghanap naman tayo ng backup, kaya aasahan natin na magba-back down to kahit anong oras man kung class A. And may isa kasing technique dyan or yung auxiliary sub sa mixer, na hindi na siya, yung sub kasi mag-out na lang direkta sa mixer, dadaan siya sa pangalawa mong crossover para sa sa sub mo, or ginawa nating auxiliary setup yung sub natin sa yung technique na ginagamit nila, or pero hindi advisable yung auxiliary sub ngayon na ganitong setup, kasi masyadong komplikado yan, and kailangan pa natin ng additional equipment para ma-separate yung setup na ganyan. Pero mas flexible yung auxiliary sub na setup kasi may individual control yung yung sub natin sa mixer. Pwede natin tanggalin yung sub natin, example is nagbo-vocals or sa isang channel is vocals siya or microphone lang, pwede natin tanggalin yung sub ng isang vocals ng tao kung nag-auxiliary sub tayo. Sa equalizer naman tayo. So ito palang equalizer is nag-shape po to ng isang tunog or yung or nag-adjust ng frequency sa ating amplifier, ang integrated man or power amp. So pwede ka rin for example is integrated lang and equalizer, kahit ganitong setup lang, pwede kang gumamit ng effects loop or equalizer in out sa setup na to. Yung out ng effects nito or effects out pupunta sa input nito, at yung output nito papasok sa input ng amplifier o sa effects in pala, sa effects loop niyan. Yung price range pala nito is around mga sabihin natin 3K to
8K. May medyo mas maganda-gandang klase ng equalizer, lalo na yung mga constant Q or perfect Q, kasi maano talaga sa mga band nito, may epekto talaga, iba yung tunog ng perfect Q sa constant Q, and yung ganito yung standard lang na band ng isang typical na equalizer. Gaya nito, isa ano lang to, ng simpleng equalizer lang to, pero mas piliin natin yung constant Q or perfect Q. Mas maganda yung ano niya, pero mas mahalan sa ng konti, pero iba talaga yung tunog ng constant Q mas accurate yung settings niya. Sa pagpili naman ng equalizer, mas maganda pong humana tayo ng 31 band, kasi ito 15 band na to is limited yung spectrum ng kanyang band. Mas maganda kung 31 band kasi kompleto na yung frequency band nito. Ito ano lang yung 25 lang. Sub bass kulang 4 lang yung band ng sub bass. Mid bass ito sa 160 to 1K. Mid range mga 8K. Ito nga wala nga nang hindi masyadong accurate or hindi kompleto yung bands nito kung pipili tayo ng ganitong klaseng equalizer, hindi kompleto. And yung high frequencies niya is kulang. Kaya mas okay na mag-invest tayo ng 31 band para kompleto yung ating frequency bands. Medyo mahal-mahal lang ng konti. So sa mixer naman is kung pambahay use lang naman o hindi ka naman nagbaband setup, pwede kang mag-invest sa 4 to 6 channel na mixer, lalo na yung Yamaha na F4BT. Mas mura naman yan pero limited features lang kasi siya, and wala siya masyadong ibang features. Pero kung nagbibidyoke ka, maghanap ka ng may DSP effects or digital na effects, yung mga echo and other delay, pwede rin yan. Pero yung mga ganyang klase kasi is wala siyang masyadong mga ganito, may mga monitor, effects out, and hindi mo makontrol mabuti yung frequencies niya. Minsan nga yung iba high lang at low lang yung equalizer, yung yung tone control niya dito. Kaya mas maganda mag-invest tayo kung gusto mo ng maraming band is okay lang, depende naman sa inyo kung may budget ka naman. Kasi mas maganda, mas flexible ka, mas marami kang input na may lalagay. Lalo na kung sa church, marami na kailangan ng microphone, and matitimplang mo talaga yung yung per channel. So ito naman is siyempre gumamit tayo ng XLR kung nagma-miking tayo, kasi may preamp to kung sa XLR tayo dumaan. Hindi katulad ng sa line or quarter inch jack nito or yung PL jack lang kung gagamitin natin na microphone, is siya, mahina yung signal niya or minsan is noisy pa. So dito tayo mag-connect sa balance, talaga mas maganda yung tunog nito. For monitor naman, ito yung monitor. Kung gusto mo mag-setup ng monitor, ito lang, pero maghanap ka ng ng dalawang nito. So ewan ko kung mono to or siguro mono to yung setup nito. Lagay mo lang sa input ng amplifier mo or passive or active speaker pala sa input, and magiging monitor mo na yan sa yung system. Kasi mas maganda yung monitor, kasi kahit patayin mo yung music, maririnig mo rin yung, kung for example is nagpo-program ka, kailangan mo marinig yung timpla ng front of house. Iba kasi yung mix ng front of house kaysa sa monitor. Para naman sa ating supply, so po yan, hindi po to ng AVR, po to ng breaker lang po to, in case na mag short man, pero investment protection po yan. Mas maganda kung may AVR ka talaga, mga voltage regulator. Para yan, mag-invest rin kasi ako ng na generator. Na AVR 3K, mga 3K maganda na yan. 5K pala kung may power amp tayo, pero kung integrated lang, below 3K. So ito breaker lang yan, for safety features lang yan, and para sa maraming input. And dito na naman tayo sa likod or sa connection ng ating setup. So kailangan pala natin ng isang ng power controller ganito. So ito yung power controller na to is around 1,200 lang to, mura lang yan. And sa setup is syempre sa out ng mixer natin, pupunta yan sa ating, kung in case man na nauna yung equalizer natin, syempre sa equalizer yan dadaan muna. Tapos yung out nyan pupunta sa ating crossover sa input nya.
So very basic setup, two-way, and kailangan lang natin i-adjust yung or i-set mabuti yung modes niya. And pagkatapos niyan, syempre yung low natin is mono yan. Papunta yan sa ating power amp na naka low pass filter and parallel para sa monophonic na tunog. Pero hindi naman natin kailangan kasi mag stereo sa sa subs natin. And then sa ating high po yan, para po yan sa mid high natin. And input siya sa input auxiliary po yan, dalawang input yan. And sa speaker, syempre ito yung mas magandang gamit kasi mas durable yung speakon na gagamitin natin para hindi masyadong mabunot. Ayan mas safety pa kaysa gumamit tayo ng ganito, or kung may banana plug ka pwede naman So ayan, sa naman pala kung gusto mo mag-bridge, ayan sa dalawang positive. And kasi hindi ako masyadong gumagamit ng bridge na setup para lang, para protection ng gamit ko kasi, pero hindi naman kasi kailangan ng palakasan para sa akin, hindi naman ako nagbabattle hindi talaga ako mahilig mag-bridge na setup. So ayan, sa subs natin is mono, and sa integrated natin is stereo. And ano pa ba, wala naman sigurong ito lumang computer mas maganda, pero mas suggest ko pala is gumamit tayo ng music input na gumagamit ng AC power, lalo na yung laptop or personal computer. Pero wala, sira yung laptop ko kaya ganito lang yung ginagamit ko. And ito, sobrang luma na to 2000 pa to, and hindi naman talaga ako mahilig sa sa cellphone, pang music lang naman to, and simpleng games. Ayan wala yung hindi ako nag-invest masyado dito, wala, puro games lang to. Lang yung mga importanteng email lang yung ko. And kung gusto mo ng ng magtimpla ng magsimpla ng sound system, pwede ka mag-download ng ang tawag dito ng RTA analyzer para matimpla mo yung yung isang sound system. For example is, tingnan natin, ito yung frequency ng walang tunog masyadong timplahin mo dito or i-balance out mo yung yung tunog ng sound system mo. So diyan ka magtimpla, titignan mo yung frequency, kung yung nagdo-dominate na frequency. Ito background noise lang yan may soprano pa kasi yung dumaan. And pwede ito kasi yung ginagamit ng ng drive rack, yung RTA analyzer nila sa mic, pero mas kailangan mo ng accurate na mic para sa ganyang setup. So that's it. Mga total nito is around yung nagastos ko siguro mga 110,000 pesos para sa sound na to. And yung iba nga hindi ko na ginagamit So hope na nakatulong ako sa kung anong kailangan sa pagbuo ng isang sound system, kahit mini lang or pang bahay lang or pang hobby. So so ayan, thank you again sa panonood